Samahan niyo po ako sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 5. Acts chapter 5. At dun po tayo sa verse 17. Acts 5, verse 17. But the high priest rose up, and all who were with him, that is the party of the Sadducees, and filled with jealousy, they arrested the apostles and put them in the public prison. But during the night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, "Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life." And when they heard this, they entered the temple at daybreak and began to teach. Manalangin po tayo. Aming Ama, ang ministry ay hindi simple. Dito isang payak na gawain. Bagkus ito ay pagbabahagi ng kaligtasan, pagbabahagi ng katotohanan ng aming Panginoong Jesucristo. Hiling namin, o aming Diyos, sa aming pong patuloy na pag-aaral sa gawa ng Banal na Espiritu, sa pagbubuo at pagpapalaganap ng church. Tulungan kami na makita po namin ito. At katulad ng mga apostoles sa unang panahon, that we will be part of it. At maging bahagi kami sa kalalawak po ng inyong gawain. Tulungan kami, o aming Diyos, makita namin ang kahinaan ng mga apostles, ng mga naunang mananampalataya, so that we could relate ourselves sa anong nangyari sa kanila at kung paano sila naglingkod. Paano naayos sa mga gusot at kung paano nila ginawa na maitapang ang pag-iibanghelyo. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Ang ministry ay hindi siya madaling gawain that you simply do evangelism and just have the church at maglingkod sa simbahan ng basta-basta. Bagkus mga kapatid, kapag ang church ay tumatagal at lumalago at lumalaki ang kanyang bilang, ganun din yung problema na kanyang kinakaharap. Isa sa mga nakakalimutang ministry ng church is evangelism when the church is so big. At nakakalimutan nila ang utos ng ating Panginoong Jesucristo, go and make disciples. Dahil doon inward problem arise and preferences arise at yun po yung nagiging consideration ng marami. In our days, ang persecution don't simply come outside the universal church. Hindi ito nanggagaling sa church universal, but sometimes it comes at nanggagaling ito, mga kapatid, sa mga tao na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mas marami tayong problema. Kaya marami mga denomination, marami mga churches na nabubuo because we struggle inside. At sa loob tayo nagbabangayan samantalang ang kalaban natin ay nasa labas. Kaya mga kapatid, ngayon pag-usapan natin, persecution for the gospel. Pag-uusig dahil sa mabuting balita. Yung outline na to mga kapatid ay simple outline. Pwede pa po kayong makahanap ng ibang setup ng outline, pero sa ganitong paraan ko siya nais may bahagi sa inyo ang kanyang kwento. Ang verse 17 to 18 is the arrest.
Ang verse 19 to 21a, the divine release. Ang verse 21b hanggang verse 32, the confrontation. Ang verse 33 to verse 40, the deliberation. Ang verse 41 to 42, the result. The arrest, the divine release, the confrontation, the deliberation, and the result. Anong nangyari sa mga apostles? Malimit nating nagagamit ang linya sa aklat po ng Gawa chapter 5 ay yung nandun sa verse 29. Familiar po kayo sa verse 29? But Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men. Ayan yung paborito natin, no? Nahahango natin yan at nakukuha at hindi natin yan nakakalimutan. Lagi natin yang naaalala. Pero saan galing ang eksena? Saan galing ang kwento? Samantalang sa mga naunang chapter, meron din tayong kanya na mga pananaw that is in chapter 4. Okay? Saan nanggaling yan? O simulan po natin yung verse 17. Sabi niya, but the high priest rose up, and all who were with him, that is the party of the Sadducees, and filled with jealousy, they arrested the apostles and put them in the public prison. Ang senaryo at setup natin, mga kapatid, ay medyo kakaiba na siya. No? Hindi na po ito yung meron silang pinagaling na lumpo, out na tayo doon. Iba na po ang istorya. Ang change ng story ay merong mga nag-offering sa church, ibinigay yung kanilang napagbentahan ng ari-arian para sa gawain ng Diyos. One, ang nagbigay ay si Bernabe. Nag-alay si Bernabe para sa gawain ng Diyos, ibinenta niya yung kanyang lupain o yung kanyang lupa, tapos i-donate lahat sa church. At then meron din nag-alay out of copying Barnabas, sa pagkopya nila kay Bernabe, nagbenta rin sila ng kanilang ari-arian at yun ay si Ananias at si Sapphira. Ang problema, mga kapatid, nung kanilang ibinigay yung kanilang offering, sinabi nila sa mga apostles, ito yung buong napagbentahan ng lupa. Ang issue, pwede ba nila itong ibigay ng kalahati lang? Yes. Pwede bang 1/4 lang? Yes. Pwede ba sila hindi magbigay? Yes. Property nila yon. Kaya lang, ibinigay nila at sila ay nagsinungaling samantalang may kinuha silang bahagi ng kanilang napagbentahan at sinabi nila, ito ang aming napagbentahan. Kaya sa kanilang pagsisinungaling, mga kapatid, sila ay na-slain by the Spirit at namatay. Hindi nagbibiro ang Diyos, and we cannot play sa kanyang mga ginagap, sa mga pangyayari sa buhay natin ng kasinungalingan. Gayun din, mga kapatid, nagkaroon ng maraming takot o malaking takot sa mga mananampalataya sa Jerusalem. In spite of that, nagpatuloy ang gawain ng mga apostles. Ang mga apostoles ay nagpatuloy sa pagpapagaling ng may sakit at gumagawa sila ng signs and wonders. Ulitin ko po, ang gumawa po ng signs and wonders ayon po sa aklat ng Gawa ay ang mga disciples. At alalahanin natin, merong nangyaring pananalangin sa mga naunang chapters para mapangyari ang mga bagay na ito. At hindi to simpleng signs and wonders at pagpapagaling, dahil maraming mga mananampalataya ang nagdala ng kanilang may sakit at mga naniniwala sa mga apostoles, nagdala ng mga may sakit na kahit na anino lang ni Pedro ay nakakapagpagaling para sa kanila. But still, ang mensahe ng mga disciples, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil nangyayari ang lahat ng ito sa Jerusalem, ang sentro ng Judaismo, ng Jewish religion,
Hindi ito maitatago dahil marami sa mga to ay nangyayari sa Solomon's Portico. Daanan ito at lugar ito at parte ito ng kanilang lugar pananambahan. Kaya hindi ito pwedeng itago, hindi ito pwedeng sabihin, Pastor, they did it behind the scene. No, no, no. Kung ang ating Panginoong Jesucristo yung kanyang 3 taon, halos 3 taon na ministry ay halos ginugol niya mga kapatid sa Galilee at hindi siya nakatago at nakapagtago sa mga tao o mga religious people about what he do, how much more sa Jerusalem mismo, ang capital ng Judaism at religion ng mga Hudyo. And especially, teritoryo ito ng mga priest. Kung bakit nakita siya ng high priest. Ang concern natin dito mga kapatid, hindi tayo sure kung yung high priest ay si Caiaphas o si Annas. Hindi tayo sure, Kasi si Annas sometimes uses authority as the former high priest. At karaniwan, ginagamit niya yung kanyang otoridad. Kung maalala nyo, nung inaresto ang Panginoong Jesucristo, ang first destination is not the house of Caiaphas, kung hindi sa bahay ni Annas. Kaya hindi tayo sure whether Annas o si Caiaphas ang may gawa sa lahat ng ito o sa pag-aaresto sa mga apostles, but the high priest. Hindi ka mukha sa naunang mga linya, the high priest, at meron siyang S, which means may hindi lang si Caiaphas and most probably kasama si Annas. Pero ngayon, hindi tayo masyadong sure whether it is Annas or Caiaphas. Anyway, anong ginawa ng high priest? Rose up at meron siyang mga kasama. Tandaan po natin, pag pinag-uusapan ang high priest, marami sa mga naging high priest ay mga Sadducees. Mga Sadduseo. Magagaling ito sa theology, pero ang concern ng mga to, mga kapatid, ay ang kanilang property. That's why sila ay very close sa mga gobernador ng Roma para yung ari-arian nila ay hindi makuha ng Rome o manakaw ng kahit na sino. Kaya ganun po yung kanilang technique para hindi mawala yung kanilang mga properties. Very close yan sa mga gobernador ng Roma kamukha ni Pilato. Ano nangyari? Filled with jealousy. Mga kapatid, this is not an issue of theology. Hindi ito issue na kung saan ang pinag-uusapan ang mga apostles ay nagtuturo ng wrong doctrines. Ang kanilang issue is jealousy. Nagselos. Bakit? Dumadami yung mga followings ng mga to, mga tagasunod ng mga followers, dumadami yung mga sumusunod na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo at sa mga apostol. What's the problem? Kapag ang mga to ay lumaki at dumami, ito yung problema, baka ang gobernador ng Huda at ng Jerusalem ay maging close sa mga apostles at mawala sa posisyon ang high priest o yung mga pakikipag-ugnayan nila sa gobernador o emperador. Malaking problema yan para sa kanila. Kaya ano ang kanilang solusyon? They put them in prison. Mga kapatid, ito po yung isang malaking problema nila in those days. Kapag sila ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, persecution comes. Kakaiba, sa panahon natin, ano ang issue ng mga mananampalataya? Ikaw ba ay Baptist? Ikaw ba ay isang Pentecostal? Ikaw ba ay Reformed Baptist? Kapag hindi ka Reformed Baptist, you are way out from the Scriptures. Kung ikaw ay Arminian, kung ikaw ay full gospel, kung ikaw ay half gospel. Isipin nyo, mga mananampalataya daw sa ating Panginoong Jesucristo are fighting against one another. Isa nakala natin, Pastor, it is just inside our Christendom. It's sa loob lang yan ng Kristyanismo nangyayari. Hindi yan napapansin ng unbelievers. Palagay nyo? Alam niyo ba sa SEC, sa Securities Exchange Commission,
Alam na alam yan. Ang mga born again ay kilala na nag-aaway sa isa't isa. Kakaya, di ba? Kaya sabi ng isang commissioner dun sa kanyang kasama, kapag dumating na yung mga born again na nag-aaway ng property sa church, ito sinasabi ng commissioner, ayan na yung mga kapatid mo, nag-aaway na naman yan sa properties. Iyang-hiya yung lawyer. Pagdating sa kanya pupunta yon. Okay, hindi na nila dadalhin sa commissioner at yung commissioner tumatawa sa kanyang tabi. O yan na yung mga kapatid mo, nag-aaway, properties yan. Pera yan. At pinag-aawayan yung school at yung church, sinong may-ari sa property. Alam niyo yan? Minsan nakala natin, Pastor, yung issue, it's simply inside sa Christendom. No. Unbelievers could see it. Yung mga churches, tabi-tabi, akala niyo simpleng issue yun. Mga born again, tabi-tabi. Dati dito, 3. Church dito, after ng isang bahay, may church. Pagkatapos, doon sa kabilang kanto, may church. Akala niyo din napapansin yun sa Barangay Quezon ng mga Tarem? Ito sinasabi ng mga taga rito, Pastor, mga born again kayo, ba't kayo tabi-tabi? Kala simple lang yun, ang tabi-tabi. Assemblies of God, mga Tarem Evangelical Church o Grace Evangelical Church of mga Tarem, and then Salvation Army. Ang nang tingin nila sa born again is a joke. Ba't kayo nag-away-away? Tingnan yung mga Catholic, di nag-away-away. Akala lang nila. Pero it's just an outright expression that nag-aaway sila, right? Kasi tabi-tabi pa eh. Buti nawala na yung dalawa. Sabi ko doon sa pastor, kung ako yung hindi permanenteng lupa, dito aalis ako. Sabi niya, Pastor, huwag kang maglala. We're simply temporary. Kasi sabi ko, napupulaan na tayo, tabi-tabi tayo. Kaya mga kapatid, pero ito, at least ito, hindi sila pareho. Judaism and Christianity. Kaya ang solusyon ng mga Hudyo o mga ng high priest and the Sadducees that protect their properties is to put them in prison. At sana may stock sila doon. Kaya lang, there was a divine intervention. There is a divine intervention. Kaya merong divine release. Kung titingnan po natin ang verse 19. But during the night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out. Mukhang yung bilangguan, mga kapatid, ay bilangguan ng high priest. Okay? Hindi to bilangguan ng Rome o ng mga Romano dahil kung Romano po yung nakabantay dyan, patay na yung mga soldiers. Okay, temple guards ang pinag-uusapan natin. Mukhang hindi to Roman soldiers na nakabantay. Temple guards yung nakabantay at nawalan sila ng binabantayan. Okay, nakalakan door and then mayroong soldiers sa labas and still nakalabas yung mga disciples. Mukhang binuksan yung pintuan tapos sinara ulit. Ng anghel ng Diyos. Kapangkahano, isipin niya may bantay, nabuksan yung pintuan, nagsara at nalock ulit, hindi pa rin nila alam. Pero merong pinapagawa ang angel of the Lord. Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life. And when they heard this, they entered the temple at daybreak and began to teach. Mga kapatid, nung sila'y pinalaya ng anghel ng Diyos, hindi sila pinagtago. Ano yung utos? Preach and teach.
and speak about the words of life. Kita niyo mga kapatid, they were persecuted, pinalaya sila, hindi para itago. Bagkus sila ay pinalaya ng anghel ng Diyos at pinapunta kung saan sila ay wanted. Kakaiba, no? Pwede naman silang ilipat. Pastor, why natin yung Galilee? Oo nga, bakit di na lang sila sa Galilee? Maraming sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo sa Galilee. Why Jerusalem? Dahil mangyayari ang senaryong ito ulit, mga kapatid. There will be an arrest, but there will be also freedom. And it is a divine freedom or a divine release. Kaya mga kapatid, nakalaya sila to preach the word. Ito yung isa nakakalimutan natin, ano? Alam niyo ba, ayon sa pag-aaral ng church administration, dumarating ang simbahan, nagiging flat. Then nakakalimutan nila yung ministry sa labas. Kakalimutan ng mga mananampalatayang evangelism dahil nakakalimutan yung trabaho nila sa labas to do evangelism. Yung church sa loob ay nag-oobserbahan sa bawat isa and then time will come, magkakagatan yung mga nasa loob. Sabi nila, sabi po ng mga nag-aral, kasi nanineglect yung evangelism part at yung ministry sa labas. Na-focus sila sa loob. Siguro nga. Pero hindi pa rin natapos doon, mga kapatid. Nakalaya sila. It is a temporary release. Maaresto ulit ang mga yan. In 21b, sabi na, kakaroon tayo ng confrontation. Now, when the high priest came and those who were with him, they called together the council, all the senate of the people of Israel, and sent to the prison to have them brought. Ano ang meron? Sanhedrin ulit. Mga kapatid, ang nagpa-aresto ay high priest and the Sadducees. Okay, pina-aresto yung mga disciples. Then, di nila alam na nakalaya na sila. Nag-convince sila ulit, nag-gather ulit. Of course, high priest ang nagtatawag. Dumating ang high priest at kasama ang Sanhedrin. Ang tawag nila ay mga senators. Ahatulan yung mga disciples. And then pinatawag sila, pautos sila, kuhanin ang mga bilanggo. Verse 22, but when the officers came, they did not find them in the prison. So they returned and reported. Kaya sinasabi ko mga kapatid, hindi Roman soldiers yan. Kung Roman soldiers yan, patay na sila dyan. Nawalan sila ng bantay. Kapag ang Roman soldier, nawalan siya ng binabantayan, mga kapatid, papatayin siya ng gobernador o ng kanyang kapitan. Hindi ka pwedeng mawalan ng binabantayan. Hindi nila sila mapagbintangan. 23, we found the prison securely locked and the guards standing at the doors. But when we opened them, we found the one inside. Agoy. Walang binabantayan. Can you imagine? Nagbabantay ka, wala kang binabantayan. Alam mo, gaano ka-difficult yun? Bantay na bantay ka, tapos walang tao sa loob. Verse 24, now when the captain of the temple and the chief priests heard these words, they were greatly perplexed about them, wondering what this would come to. And someone came and told them, kaya nakakatawa, ano nangyari? Nakalakang pinto, mayroong bantay, bakit walang prisoner? Tapos bigla may darating, look! The man whom you put in prison are standing at the temple and teaching the people. Grabe yung mga disciples, Sana ganito rin tayo katatapang, Mukhang when we need courage, we need to pray like them.
Minsan sasabihin lang yung gospel, nahihiya tayo. Sana magkaroon din tayo ulit ng ganitong mga kasigasigan at katapangan. Verse 26, then the captain with the officers went and brought them, but not by force. Bakit? For they were afraid of being stoned by the people. Dati, madaling umaresto. Gaano kadali? Meron silang pinagaling na isang lumpo, tapos yung dalawa nagbahagi ng salita ng Diyos, maraming namangha. They can force them. Pwede silang puwersahin para arestuhin. But this time, mga kapatid, bakit hindi na nila kayang puwersahin yung mga disciples? Kasi nga, marami ng mga tao sa verse 18 ng verse 16 ng chapter 5, sabi na, the people also gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. Marami mga dumarating. Jerusalem itself, yung mga mamamayan outside Jerusalem ay nandun din. And this time, you cannot simply, di mo pwedeng arestuhin basta yan dahil ikaw ay lalabanan na ng mga tao. And especially, ilalang yung mga soldiers nila. Kaya natakot sila. And they brought them. And when they had brought them, they set them before the council. And the high priest questioned them, saying, we strictly charge you not to teach in this name. Actually, it's just Peter and John. Yet here, you have filled Jerusalem with your teaching. Mukhang marami na nga, Mukhang marami na nakarinig sa kanila at marami nakikinig sa kanila. And you intend to bring this man's blood upon us? Inilalagay niyo pa sa aming balikat ang kamatayan ng taong yan. Nakalimutan na yata nila. No? Hindi pa naman ito matagal na panahon eh. Mga kapatid, Passover, tapos 50 days will be the Pentecost. Isang buwan mahigit. Wala pang 2 buwan. Tapos, nangaral ang mga apostles. Tapos may pinagaling. Ang bilis naman ng memorya nila para makalimutan yung kanilang pinaggagawa na sila ay merong pinatay na tao ng pangalan ng Jesus. But there will be a response from them. But Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men. Mga kapatid, anong kanilang priority? Is the obedience to God. Sa atin, mga kapatid, in our lives, ano yung ating priority? Is it the obedience to the Lord? Pagsunod sa Diyos o pagsunod sa tao, sa paligid natin, o pagsunod sa mga sarili nating layaw at gustong gawin? Ano yung utos ng Diyos sa kanila? Go and make disciples. Go and make disciples. Then, pinaalala sa kanila, the God of our fathers, kasama sila, kanilang kausap. Raised Jesus whom you killed. Alam mo yun, hindi mo alam kung inaasar sila o ano, no? Pero kung ako yung high priest, at ako yung Sanhedrin, kasama ako sa mga senator na nakaupo. Ibinibintang niyo sa amin ito. Babalikan din sila ni Pedro. Anong sabi ni Pedro? Verse 30, but the God of our fathers raised Jesus whom you killed. Hindi na ito paligoy-ligoy. Alam niyo, ang problema natin sa gospel ministry in our days, hindi mo daw pwedeng sabihin ng tao makasalanan kasi ma-offend. Kung hindi yan ma-offend dahil sa kanilang kasalanan, ano pang i-offend nyo sa kanila? Sasabihin mo daw sa kanila, sila ay mabait, mahal ka ng Diyos. Ito na po yung nagpalala at pagproblema sa gospel presentation. God is good, God is love. Sabihin mo sa kanila, mahal sila ng Diyos. Mahal sila ng Diyos. Ano bang sabi ng Biblia?
I will bring flood. Dahil sa kasalanan ng tao, and kill the population except for 8 persons. 8 lang ang tinira ng Diyos sa buong populasyon. Mga kapatid, pinaniniwalaan ng mga Christian scientists na ang Earth ay nag-exist na more than 10 years, not million. Ay 10,000 years. Yun lang po yung kanyang existence. Ang population analysis, mga kapatid, ang populasyon daw natin ayon sa mga statistician, nagsisimula lang ang ating population 5,000 years ago. Kung 5,000 years ago yung pasimula ng ating population, bumalik po tayo. Kung 10,000 years na at 5,000 years ago yung population natin at ang mundo ay 10,000 years na, mula sa pasimula ng population na nasimula ng 5,000 mula sa atin, another 5 pabalik. Sa simula ni Adan at ni Eva hanggang kay Noah, ang population is 5,000 years na ang nakakalipas. Gaano karaming tao? Kung sa panahon ni Noah, ang panahon natin is 5,000 years na po yung population. Mula kay Noah pabalik is also 5,000. Gaano karami mga tao? Konti. Ano yung age limit ng mga tao nun? Gaano kahaba yung buhay? 900, 500, 700. Palagay nyo, gaano na karaming tao? Dumating pa sa panahon yung mundo, bawasan ng populasyon. Sa panahon ni Adan, be fruitful and multiply. Sa panahon natin, family planning. Hindi sila pareho. Tama ba? Fill the earth, sabi sa Old Testament. Wala na tayong titirhan sa sobrang dami ng tao. Palagay nyo, gaano karaming pinatay ng Diyos sa panahon ng flood? Tapos sabi nyo, God so loved the world, mabait kasi ang Diyos. Hindi sinabi ng for God so loved the world, mahal niya ang lahat ng tao. Ang sabi niya, lahat ng uri ng tao. Not everyone. Kung bakit si Jesus Christ dumating sa earth is to save His people, not everybody. Kaya wag mo daw sabihin makasalanan yung tao kasi ma-offend, di na makinig. O di wag siyang makinig. Kailan niya malalaman na siya'y makasalanan? Kailan niya malalaman na kailangan niya ang Diyos? Kailan niya malalaman na kailangan niya si Jesus Christ sa kanyang buhay? Until we say that you are a sinner. Tignan yung mga disciples. Sasabihin mo ba sa amin, kaming pumatay? Sabi ni Pedro, yes. Kayo pumatay. Para makita nila sila may kasalanan. Sila ay may kasalanan at makasalanan. Kaya huwag natin sabihin sa mga tao, Pastor, huwag natin sabihin yung kasalanan nila. They will not repent. Kung wala akong kasalanan, bakit ko kailangan si Jesus Christ? Kung wala akong kasalanan, bakit ko kailangan magsisi sa kasalanan? Na ito yung dalawang pinapagawa at hinihingi ng mabuting balita ng Diyos. Kinumpronta sila. Sinabi ito, mga kapatid. Sabi niya, you killed by hanging him on a tree. The worst. But in 31, God exalted him at His right hand as leader and Savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Para magbigay ng pagsisisi at kapatawaran. O ngayon, pag nakausap niyo yung mga dispensationalists, sabi sa panahon natin, Pastor, grace na lang. Nahihilo ba ako? Sabi niya na upo ang ating Panginoong Jesucristo. Inupo ng Diyos ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kanang kamay as leader and Savior. Bakit siya nakaupo dun sa kanan? Para daw siya ay magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng kasalanan. Ibig sabihin, kailangan natin ng repentance even in our days. At sabi ni Pedro, and we are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him.
Kaya mga kapatid, ito yung confrontation at sumagot sila with another confrontation. And this time, mga kapatid, magkakaroon ng deliberation ng mga priests and Sadducees at yung Sanhedrin. Ano yung gagawin natin sa mga to? The best way is to kill them. Okay? Patayin. Tingnan natin. Ano nangyari sa kanilang deliberation? Verse 33. When they heard this, they were enraged and wanted to kill them. Yan ang pinakamadali. Patayin ang kalaban at para mawala sila. Kaya lang mayroong pariseyong matalino at magaling. Nung bago ko sa pananampalataya, I thought Gamaliel is a Christian. Kaya akala ko si Gamaliel ay follower ng Panginoong Jesucristo. Tingnan natin mga kapatid, why he is not? Bakit hindi siya tagasunod ng Panginoong Jesucristo? But a Pharisee in the council, kasama sa senators, okay, kasama sa Sanhedrin, kasama yan sa 73, named Gamaliel, a teacher of the law, held in honor by all the people. Ito ang nagturo kay Apostle Paul nung siya ay estudyante pa ng Judaism. Si Gamaliel ang kanyang teacher. He stood up and gave orders to put the men outside for a little while. And he said to them, Men of Israel, take care what you're about to do with these men. For before these days, Theudas rose up, claiming to be somebody, and a number of men, about 400, joined him. He was killed, and all who followed him were dispersed and came to nothing. Meron nang nauna, Theudas ang pangalan, at sinasabi niya, he is somebody. Di natin alam kung ano yung kanyang claim. Wala po nakalagay. But sabi, claiming to be somebody. Siguro ito ay merong kaugnayan sa kanilang pagre-revolusyon. It's either sa high priest or sa Rome, but kay Judas mas marami po yon. Pero namatay siya at nawala din. Okay? And then, in verse 37, after him, Judas the Galilean rose up in the days of the census and drew away some of the people after him. He too perished, and all who followed him were scattered. Di wala din. Nawala, namatay, tas nawala. And kapag ang ministry is made by man, it won't stay long. Pero, pag gawa ng Diyos, the ministry will continue. The church may stop, but the ministry will continue. Pero ang gawa din ng Diablo can also continue. Paano yan, Pastor? Ganito po. Ang Buddhism ay mas matanda kaysa sa Christianity na meron tayo. Kung pangalang Kristyanismo ang gagamitin po natin, of course, ang belief ng Christianity nagsisimula pa sa panahon ni Adan. Pero kung religion title ang pag-uusapan natin, mas matanda ang Buddhism at Hinduism kaysa sa Christianity. They're before Christ's birth. Ang Muslim ay nagsimula 600 o 500 to 600 after Anno Domini in the day of the Lord. At si Muhammad ay ginamit ang Kristyanismo para dumami ang kanyang mga followers at tinakot sila kapag hindi sila naging Muslim, sila ipapatayin. At isa sa nakasulat sa Quran,
Kapag ikaw ay umalis sa pagka-Muslim, ikaw ay papatayin. Ganun po kabrutal ang Muslim. Ba't nauna pa rin ang Kristyanismo sa kanila? Okay? Dahil kumokopya lang si Muhammad ng pinagsasabi niya sa Biblia. Kaya sinabi niya, ang Torah ay totoo at dapat yung paniwalaan. Kung sinabi po yon ni Muhammad sa kanilang Quran, sabi niya, ang Torah ay dapat yung paniwalaan, hindi dapat paniwalaan ang pangalan ng Diyos ay Allah. Dahil ang sabi ng Torah o ng Old Testament, na unang libro ng Old Testament, ang pangalan ng Diyos ay Yahweh. Kaya pagka nakiharap kayo sa Muslim, be aware. Sa kanilang libro mismo ay may problema. At sinabi din ni Muhammad, kailangan paniwalaan ang gospel. Okay. And they call Jesus a prophet only. Sabi ng gospel, he is king and God. Kaya itong si Judas nawala din, mga kapatid. Hindi siya nagtagal at nawala. Sabi niya, si Judas nawala, namatay. And then ito namang isa ay si Judas, na isang Galilean, nawala din. Kaya nawala din yung mga disciples nagkalat. So in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone. For if this plan or this undertaking is of man, it will fail. But if it is of God, you will not be able to overthrow them. You might even be found opposing God. Si Gamaliel ba ay Christian? No. Binabase lang niya ang kanyang pananaw sa ideya ng history ng Israel. But mga kapatid, taking the words of Gamaliel, gano'n na katagal ang Kristyanismo? 2,000 years na po siya. It did not stop and continue on moving and moving. At lumalagot, lumalaki ang church, not by force of men. Kung sa Muslim, umalis ka sa Muslim, papatayin ka. Sa panahon ng nauna ng Catholicism, kapag ikaw ay lumaban sa Catholicism, papatayin ka ng mga pari, ng Pope. Ilan na ba ang pinatay ng mga Kristiyano? Si Martin Luther, nung sila ay nagtagumpay sa kanilang pagkikipaglaban para sa kanilang kalayaan at pabayaan siyang mag-aral ng salita ng Diyos, yung kanyang disciple na si Ulrich ay pumunta sa kanyang bayan para ibahagi ang salita ng Diyos. Not for long, binitay siya ng mga pari ng Catholic Church. It's not a joke para sa kanila. Kaya mga kapatid, ang Kristyanismo ay nagtutuloy dahil ito ay totoo and it changed life. Kung hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kay Jesus Christ, ikaw ay pupunta sa lugar na malayo sa harapan ng Diyos. At tawag doon ay kumukulong asukre. Kaya anong ginawa po ng Sanhedrin? Pinabayaan sila. Pero hindi sila basta pinabayaan. Verse 40. And when they had called in the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus and let them go. Malamang-lamang ito, mga kapatid, ay 40 slashes minus 1. Nilatigo sila ng 39 times. Hindi nila pwedeng gawin yung 40 dahil kapag ginawa nila yung 40, sila ay mananagot. Para hindi sila makaabot sa tamang judgment, binabawasan yan ng isa. Para hindi sila maparusahan na nagpaparusa sila sa mga tao kahit wala silang kaso. Anong resulta nito? What's the result? Verse 41. Then they left the presence of the council, rejoicing. Grabe, no?
Nilatigo sila ng 39, paglabas, masaya pa din. That they were counted worthy to suffer dishonor for the name. And every day, in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus. Tandaan niyo lagi mga kapatid, pag disciples, apostles ang nagsasalita, they don't simply use the name Jesus. Lagi siyang may kasamang Christ or Jesus of Nazareth. Dahil ang pangalang Jesus ay common name at these days. Kaya lang, nagiging common sa atin, Jesus, Jesus. But sila mga kapatid, hindi ganon. They're so specific. Pag sinabi nilang Jesus, they're so specific na ang kanilang pinag-uusapan is Jesus the Christ or Jesus from Nazareth. Kaya mga kapatid, dito na nagsimula yung kanilang pagba-Bible study at pagtuturo sa mga bahay-bahay. Temple, then they went from house to house. Kapag ganito ka-busy ang church, maniniglect nila yung differences nila sa loob ng church. And be focused to the ministry. Pero pag nakalimutan na natin yung ministry sa labas, then magpo-focus lang tayo sa bawat isa. Ang babantayan lang natin ang weakness ng bawat isa. Brethren, let us not forget the ministry. Huwag natin kakalimutan yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Maliit man ang pagkakataon at tsansa natin, let's do it. Let's stand for what we believe. Patuloy nawa tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Saan man tayo nandun, saan man yung pagkakataon na ibigay ng Diyos para sa atin. Ma-persecute man tayo dahil nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Don't stop on sharing. Manalangin po tayo. Aming Diyos, nahihiya kami on how the apostles stands. Na-persecute sila, napilanggo para sa inyong mabuting balita. Pero hindi sila tumigil para ibahagi po ito. Tulungan kami, aming Diyos, na magkaroon din kami ng tapang na may bahagi po namin ang inyong mabuting balita dahil kailangan ito ng tao. Hindi dahil gusto lang namin itong ibahagi, but kailangan nila para sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Bigyan niyo kami ng tabang kamukha ng mga apostoles. Puspusan kami ng banal na Espiritu so that we could evangelize others. Upang ang mga tao ay magkaroon sila ng pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. At sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan upang matamasa nila ang kaligtasan na nagmumula sa inyo. At dalangin po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo.